So what up, this is Team Pogsbert. So pabalik na kami ng Maynila. Today is Saturday. Dito kami ngayon sa Surigao Port. Umalis kami ng Bacay Agusan del Sur alas 3 ng madaling araw. So nakarating kami dito ng mga 11. So yung processing mga 1 oras bago kami isasakay sa Roro. So ingat sa amin. Thank you. So ito mga idol, nandito tayo sa Surigao Port. Antay tayo na ma-loading yung mga private car and mga company car, mga bus, bago yung mga pasahero. Andun sila nagkaantay. So yung processing siguro mga 1 oras. Habang nag-aantay, chill muna. At ayun na nga, ito palabas na kami sa unang port. So far maayos naman yung biyahe namin. Hello guys, dito na tayo sa San Ricardo. Yes. Okay, San Ricardo, halos 2 hours ang biyahe. Southern Leyte. Southern Leyte. So 2 hours sa Roro. So isang Roro pa ulit, pero nasa almost 11 hours ang biyahe papunta doon sa huling Roro. Sa Allen Port, then patawid naman yun ng Matnog. So pag nakaabot tayo sa Matnog, Pailand na yun, Naga na yun hanggang Manila. So keep safe sa amin. Antay na lang sa update. Okay. So good morning guys. So ngayon pa lang kami nakapasok. January ano ngayon na? January 5. Stranded kami dito sa Dap Port. Delayed ng 1 day yung biyahe nila dahil sa sama ng panahon, tsaka nasiraan yung isang barko. So ito, survival kami ngayon. Survival ang mga itik. Buti na lang ano tayo, mga bagong pagkain, may nabibilang kape. Andito na kami sa loob. Yan yung painanti ko. Tawa ng tawa. Nasa loob na kami ng port. Time check. Anong oras na? Mag-alas 12 na, mali yung oras natin. Naubusan pa kami ng baterya kanina. Kaka-charge. Charge to experience talaga. Let's go. Let 1, 2, 1, 2. Get stranded. Tawa lang tawa. Stranded, Bessie. Ito nga pala yung sitwasyon support nung araw na to. So nakapasok na kami, medyo matagal din kami dyan nakasampa. So advice sa mga magbabiyahe, kailangan talaga lagi tayong mayroong pang emergency fund para sa mga bagay na mga ganitong hindi inaasahan. Okay, time check. Praise the Lord, nakasampa rin. Anong date ngayon? January 5. Dumating kami kahapon dito ng alas 11 ng January 4. January 5 kami nakasampa. So, eto. Dito kami sa mga barko ng mga truck. Yan, ganyan dito. Nakasampa rin. So, what up? Mga idol, time check, alas 4:30 ng hapon. 30 minutes kami dito sa malaking barko. So thankful at nakasakay tayo. So itong barko na to pang mga pang malaking truck lang. Ginawa lang nila para makarescue at makatawid yung mga na-stranded sa Allen Port, Tumatnog. Mga lagpas 1 oras na yung biyahe. Delay tayo ng mga 1 araw. Basta January 5 kami makarating sa Imus, baka January 6 na. Pero okay lang, basta safe. Leave muna sa trabaho. Absent muna yung mga estudyante natin ng Monday. Dahil sa lakas ng ulan, bagyo. Ayun, para lumabas naman na yung liwanag. Yan, yung sunod na hindi na naulan. Yan. Sa gabi, grabe. Hanggang maghapon. Hanggang magdamag ang ulan. Kaya mahirap pumilos. Kaya sa mga nagbabiyahe dyan, kailangan kumpleto talaga kayo sa gamit. Lalo sa tubig, lutuan, utensils.
pagkain, no? Kasi magastos. Ano kung mga isang araw kayo stranded, magastos talaga. Bang stranded dyan yung mga ano, yan, mga pasahero natin. Yan. Lapit na tayo makauwi. Yan. Kahit walang wifi, games lang sila kaya kailangan talaga may libangan din. Saka mahina ang signal dito sa Allen. Ito nga po lang yung itsura kapag nasa loob na ng Roro. Itong Roro na to ay pang malakihang barko, mga pang delivery truck, container truck, mga pang 10-wheelers, pero kailangan nilang i-rescue yung mga private. Kaya pin-priority nila yung mga private para maubos. So sabi ng mga nahuling sumakay, halos naubos yung mga na-stranded doon. Yo, what up? Time check, 7:41 ng gabi. January 5, nakadaong na tayo sa Sorsogon. So nag-aantay lang para ilabas lahat ng mga sasakyan. So umalis tayo. Anong oras tayo umalis doon? Almost 26. Alas 6 ba umalis doon? 5:30 daw umalis doon. Kulang-kulang mga 2.5. Yung biyahe niya mga isang oras kalahati. Pero yung waiting time, proseso, doon tumatagal. Siyempre kailangan maayos lahat bago ilabas yung mga sasakyan natin pasok. Pagdating namin ng Sorsogon, diretso ko na hanggang Imus, Cavite. Almost 14 hours. Every 3 hours to 4 hours nagpapahinga kami sa gasolinahan, kakain, iidlip, exercise para hindi ako antukin kasi ramdam ko na yung pagod dito tsaka puyat, lalo't wala akong kapalitan. Advisable na ito kapag tatawid kayo ng Mindanao pag ginagawa niyo itong gaya ng ginawa namin. Maganda talaga pag may kapalitan ka. Pagdating naman sa expenses, halos same rate lang nung pa Luzon to Mindanao namin. Nadagdagan lang yung expenses sa food gawa ng pagkaka-stranded namin. But sa mga rates sa Roro 1 tsaka sa Roro 2, halos parehas lang. Kaya maganda talaga na lagi tayong meron pa sobra para pag may mga emergency na gaya na ito, meron tayong mahuhugot. Kaya sa gustong makasubok ng Vineland, Luzon to Mindanao, Mindanao to Luzon, check nyo lang yung ating video para magka-idea kayo sa mga expenses at experience. So maraming salamat. God bless everyone.